Yung nangyayari ngayon dito sa bansang kinamumuhian ka, ayaw ka ng taong bayan, badge of honor para sa'yo. Ngayon lang ako nakakita ng tao na ang galit, pag galit pala ang taong bayan at ayaw sa kanya ng taong bayan, badge of honor, trophy para sa kanya. Gusto mo bigyan na rin kita ng ng bulaklak. Papadala ko sa iyo, may corona pa para matawa ka. Gusto mo bigyan badge of honor. Hello po na Lea Takahashi. Yung signed affidavit na nakikipagsabuatan si Lisa sa Smartmatic noong March 2022 at si Lisa ay ayan. Score natin. Pala ng TIS, kaya gumagamit siya ng kanyang mga ulol na mga asong julol o mga ahas kasi hindi niya kaya dahil isasalpak ko sa kipay ni Lisa's mugs ang ebidensya na nandoon siya sa Okada. Ayan, tingnan pakinggan natin to. Diba? So ibig sabihin, this is a badge of honor, darling. Badge of honor, my God. Sabi bigyan ng galing yan, ha? For Maharlika, this is a trophy. Ibig sabihin, we are effective. Badge of honor and we are effective. Napaka-epektibo mo. Talaga. Na manira. Diba? Magaling eh. Kasi kung ang mukha ng layer ng mukha ng kapal ng mukha ng tao ay nasa half inch, no? Eh yung kapal ng mukha mo for sure nasa 6 inch. Di kayo naaasar na to. Tuloy. Imagine mo lahat sila umiikot ang kipay. Umiikot ang umiikot ang jipay. Wala namang flying saucer na nabuo nun, ha. Eh bakit nagko-content ka dyan, nagwawala ka dyan, may paipay-kipay ka nalalaman. Kung hindi umiikot yan, very effective spreading fake news peddler. Alam mo mahirap to, no? Yung maging magaling ka, maging sikat ka, naging magaling ka, pero sa ibang pamamaraan, alam mo pag lumakad to sa Pilipinas kahit magmulto, baka hampasin pa ng clerk to. Baka hindi pa pagbilan sa Dunkin Donuts to. Baka mag-alison, baka isarado pa ng Starbucks yung pwesto nila pag nalamang ikaw ang bibili. Kasi bakit? Titignan ka na ng tao eh. Baka mamaya maninira lang to. Diba? May masasabi lang to. Yung mga ganong sitwasyon, kita mo si Banat Bay. No? Si Byron. Ay, shoutout kay Byron. Hello sa iyo kapatid. Buhay ka pa ba? Baka madukot ka. Diba? Kita mo si Byron, hindi makaalis ng bahay nila at hindi makagala ng walang kasamang bodyguard na si Dada. O, diba? Content creator na rin si Dada ngayon. Marunong na rin magbasa. Hindi makaalis-alis. Diba? Takot. Kasi sumikat siya sa kamuhian ng tao. Gano'n na nangyari. Mga kababayan. Ano, sabi mo Katrina, go ahead. Eh talagang makikinig ang mga palangga ko. Nakikinig talaga ang mga palangga mo. Palangga mo, unti-unti mababad trip na rin sa yung mga palangga mo. But I'm just telling you, they are being paid from China. Show the proof. Kahit piso, kahit 5 na binabayaran ako ng China. Eh, eto nga eh. Inahamon nga kita. Diba? Kung talagang hindi ka funded ng China, sinasabi ko, kung hindi ka talaga funded ng China, patunayan mo sa amin. Kasi ako, patunayan mo sa amin, ilabas mo yung pulburon na sinasabi mo na pinang-uuto mo sa mga subscriber mo, pinang-uuto mo sa mga viewer mo. Ilabas mo yung pulburon. Yung mismong pulburon na sinasabi mo na bumabatak si Marcos Jr. Ha? Ako kasi napatunayan ko na sa inyo yan. Ilang beses ko nang pinapatunayan sa inyo yan. 'Di ba? Talagang meron talagang pulburon si Marcos Jr. Ako nga kaya ko patunayan, no? Oh. May bongbongs pulburon na ba kayo, mga kababayan ko? Baka wala pa kayong bongbongs pulburon, ha? Oh. 'Di ba? Eh ikaw,
Ni minsan wala kang bidyong pinakita. Ako napatunayan ko na may pulburon talaga si Marcos Jr. Tuloy. Diba? O mag-appeal ka dito, diba? Mag-appeal ka. Maggamitin mo lahat ng power mo na ako ay bayaran ng China. Sabi ko nga sa'yo, labas mo yung pulburon, ilalabas ko sa'yo yung ebidensyang bayaran ka ng China. Nalabas ko yung ebidensya na binabayaran ka na nasa China. Sige. Labas din natin yung resibo na nagbabayaran kayo na merong hinuhulog sa inyo noong panahon ni PRRD. Pinangalanan ko na ha, para malaman ninyo. Tuloy. Kung ako ay nakikipag-conspire sa China, nakikipag-conspire ako mismo, ang bansang Amerika na minahal ko, dalawa, pwede naman magmahal, di ba? Pwede naman magmahal, malaya naman magmahal eh. Pero ang tanong dito, yung pagmamahal mo ba legal? Balita ko, yung mahal mo, meron palang mahal na legal. Diba? Hulaan nyo na lang kung sino yon, kung si Hetty ba o si Jollibee. Tuloy. Kung mga buwaka ng inang si Ikuting, si Tambaluslos ay hindi lang nagmamahal, sumutsuk-tsak ng 2, 3, 4. Andun ka ba? Nakita mo ba? Mahilig siya magparatang ng ganyan eh. Tsumutsuk-tsak daw si PBBM, tsumutsuk-tsak daw doon si Martin. Kinikwento niyang ganito, pinapakalat nila. But until now, they have no proof. Tuloy! Isa ko pwede ako magmahal ng 2 bansa. Pwede ka magmahal ng 2 bansa. Sige. Yung bansang pinanganakan ko at bansang tinitirahan ko. Ang tanong dito, yung bansang pinanganak mo, welcome ka pa ba? Diba, tanong dito, yung bansang minahal mo, ang tanong ko dito, welcome ka pa ba? Kung dyan sa Amerika, ginawa mo yan kay Biden, malamang pinuputakti ka na ng mga tao ngayon dyan. Kung matapang ka, banata mo nga si Biden dyan. Hindi mo magawa yan. Takot kang palayasin dyan. Tuloy. Diba? Na nagkokontrol ng narrative. Kaya may ganitong narrative sa bayan natin dahil sa kagagawa ni Lisa Ahas. Kaya daw may ganitong narrative sa bayan daw natin dahil daw sa kagagawan ni First Lady Lisa. Bakit yung narrative mo ba na pinapakalat mong narrative mo, sa tingin mo, kanino galing yan? Diba sa'yo galing? Yes. Tapos kwento sa'yo ng puting ahas mong si Sapot, chichismis mo dyan. Sa kagagawa ni Kuting, yung buwaka ng inang yan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at walang pagpapahalaga sa mga Pilipino. Walang pagpapahalaga sa taong bayan, walang pagpapahalaga sa Pilipino. President Bongbong Marcos, first year ng kanyang termino, ilang pabahay ang binigay? Nationwide. 30,000 na pabahay sa iisang lokasyon. Nationwide yon ha? Second, mga kababayan ko, anong nilabas niya? Saan kayo makakita ngayon? Mga kapatid, makinig kayo dito ha. Bakit ngayon nagkakaroon ng binibigyan buwan-buwan ng ayuda? Itong mga kababayan natin na mahihirap, nagkaroon tayo ng AIX. Mga kababayan ko, bakit tayo may AIX? Samantalang sa panahon ni PRRD, wala namang ganitong AIX mga kababayan ko. Sa panahon ni Marcos Jr., may pera pala ang taong bayan na ipapamahagi buwan-buwan sa tao. Araw-araw nagpapamahagi sa tao sa mga nangangailangan ng pera. O ngayon, tatanungin kita, yan ang walang nagawang presidente. Tamad si Bongbong, wala talaga, puro gimmick, puro party ang ginagawa. Kita mo, di ba? Ang daming nakikinabang na tao. Weak leader eh. Di ba? Sabi mo? Tuloy. Walang pagmamahal eh. Pansin ninyo, lubog ang Davao ngayon. Nasaan si Kuting at si Lisa? Bakit hindi mo tanongin kung lubog ang Davao ngayon kay Pulong? Isisisi mo kay Marcos Jr. Bakit? Presidente na ba siya ng 3 taon? Pribadong mamamayang Pilipino na taga Ilocos Norte, si Marcos Jr. Okay? Okay, makinig ka ha. Huwag mo isisi kay Marcos yung pagbaha ng Davao. Wala siyang pakialam doon nung bumabaha yun. Hindi naman siya presidente noon. Hindi naman siya gabinete o senador noon. Nagpapahinga si Marcos noon. 'Di ba? Wala siyang posisyon sa gobyerno. Ba't isisisi mo ang pagbaha sa Davao sa kanya? 'Di ba? Kitid nito ah. Niit mo ulo ko ah.
Sisisi mo kay Marcos? Wala naman si Marcos nun. Tingnan mo Dahil sa kagagawa ni Lisa Ahas, sa kagagawa ni Kuting, yung buwaka ng inang yan sa Buwaka ng ina mo rin, ganun. Ano, masarap magbura. Tuloy. Nakaw sa kaban ng bayan at walang pagpapahalaga sa mga Pilipino. Imagine ninyo, lubog ang Davao ngayon. Lubog ang Davao ngayon, isisi mo yan kay Pulong. Okay? Nasaan yung 51 billion? Inubra yan, last 3 terms ng kanyang ama. Magkanta nga. Nasaan si Kuting at si Lisa? Nasaan si Kuting at si Lisa? Wedding. Ano ginawa ni Kuting? Ha? Kahapon dyan, pinatawag niya yung mga kaklase niya sa De La Salle. Pinatawag niya. Sinungaling talaga tong tao na to, no? Number 1, fake news. Wag mo isisi kay Pangulong Bongbong Marcos yung pagbaha sa Davao. Wala pa siya niyan. Hindi mo pa pwede isisi sa kanya dahil hindi siya presidente that time. Tanungin mo yung boss mo si Digong. Paano nila nailabas yung 51 billion sa Congress? Pera ng taong bayan yan, oy. Second, nagpa-party si Pangulong Bongbong Marcos, nagpatawag daw ng party sa De La Salle para sabihin ko sa'yo, correction. Correction. Para malaman mo, ha? Reunion yun ng mga Lasalista. Okay? Lasal ang nag-organisa. In-invite lang si Pangulo para pumunta. Tuloy. Nag-party, nag-inuman, baka nagtsuktsakan pa mga buwaka ng ina sa Malacanang. Bakit? Paano napunta sa Malacanang yung mga taga-Lasal? Doon nga nag-party sa Lasal Green Hills yun. Di atay. Wala siyang pakialam sa mga taga-Mindanao man, ha? Taga-Mindanao, mga... Ayan wala daw siyang pakialam sa taga-Mindanao. Di ba? Nandila ko talaga, parang si Katrina, no? Baliko. Di ba? Baliko ang utak. Wala daw. Ulitin natin. Ng bayan at walang pagpapahalaga sa mga Pilipino. Imagine ninyo, lubog ang Davao ngayon. Nasaan si Kuting at si Lisa? Nasa wedding. Ano ginawa ni Kuting? Ha? Kahapon dyan, pinatawag niya yung mga kaklase niya sa De La Salle. Nag-party, nag-inuman, baka nagtsuktsakan pa mga buwaka ng ina sa Malacanang. Wala siyang pakialam sa mga taga-Mindanao man, ha? Wala daw siyang pakialam sa taga-Mindanao, ha? Sige, may papakita ako sa'yo, sasampal ko sa'yo talaga to. Para madala kang babae ka. Wala kang kwenta eh. Sinisimplihan ko pa lang yung banat, ha. Hindi pa ako hot. Hindi pa ako init na init nito, mga kababayan ko. Hindi pa ako init na init. Mga kapatid, di pa ako init na init nito, ha. Tignan nyo yung tignan nyo to. Papakita ko sa inyo. Halika. Para malaman ninyo. Para malaman ninyo, ayoko naman ng sisinungaling tayo dito. Di tayo sisinungaling dito. Bawal ang sinungaling dito. Teka. Saan na ba yun? Ayan. Teka lang. Ito. Papakita ko sa inyo. Kasi ang hirap ng puro ka ma-issue ka eh. Ma-issue ka, di ba? Ano yan? Ano to? Ito to. Maharli ka. Now, paliwanag mo sa amin. Walang pagpapahalaga si Marcos Jr. Sabi dito sa bisa ng bagong Pilipinas, ramdam na mga biktima ng pagbaha ng Davao Region. Ano ang Davao Region, mga kababayan ko? Kasama sa Mindanao. Mga kababayan, di ba? So, ibig sabihin nito, nadama nila yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bilangin natin. Dahil sa visa, nagbigay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maharli ka, makinig ka, mapapahiya ka sa akin. Nagbigay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga biktima ng 51,000 food packs, mga kababayan ko. At 150 million cash assistant. Sabi pa dito, mga kababayan ko, sa Davao Region, yung binabaha, sinabi mo, Mindanao. Mindanao yan eh. Clarify natin, that is Davao. Mga kababayan ko, alin pa dito, mga kapatid? Diba? Nagpasalamat din sila kala Pangulong Bongbong Marcos at kay Romualdez sa sinasabihan yung tambaloslos. Ito sila ngayon. Pinasasalamatan ng taga Mindanao. Sabi pa dito, ang Davao del Norte kay Governor Oyoy ay nilaanan ng 10 milyon na halaga ng ayuda na ipamimigay sa mga naapektuhang residente. Ano pang binigay ni Pangulong Bongbong Marcos para maganda? Halika dito, huwag kang tatakas sa akin ngayon. Sabi pa dito,
Namigay din sa Zamora at Nograles sa si Pangulong Bongbong House Speaker Martin Romualdez na humingi ng 30,000 food packs mula sa DSWD. Mga kababayan ko, saan pa kayo mga kapatid? Dito ka na, di ba? Walang ginawa talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan ang balita. Tingnan nyo naman mga kababayan ko, di ba? Ito pa mga kababayan ko. Sabi pa dito, ayon sa party list na Mix Nograles, sila ay nakatanggap ng 20 million cash assistance. Dito ka na mga kapatid. Hindi talaga natulungan ni Marcos Jr. yung mga taga Mindanao. Wala talaga silang ginawa mga kababayan ko. No? Kagaya na sinasabi ni Maharlika. Mga kababayan, maliwanag naman sabi niya dito. Liwaliwanag di ba? Pinatawag niya yung mga kaklase niya sa Dilasal. Nagparty, nag-inuman, baka nagtsuktsakan pa mga buwakan ng ina sa Malacan. Di ba mga kababayan ko? Hello, Ate Tina Cooking. Wala siyang pakialam sa mga taga Mindanao man, ha? Wala siyang pakialam sa mga taga Mindanao, ha? Taga Mindanao, ha? Taga Mindanao, Taga Mindanao. Ayan, mga kababayan ko. Fact check nyo kagad, ayan. Hapon dyan, pinatawag niya yung mga kaklase niya sa Dilasal. Nagparty, nag-inuman, baka nagtsuktsakan pa mga buwakan ng ina sa Malacanang. Wala siyang pakialam sa mga taga Mindanao man, ha? Taga Mindanao, mga palangga. Di ba? Walang pakialam si Pangulo sa taga Mindanao. Nagpa-party lang si Marcos Jr. Ayan ang totoo. Nagpa-party ba? Ha? Saan kumuha ng 51 bill, 150 million? Nasaan kumuha ang Mindanao na pinamigay? Davao region is part of Mindanao, if I'm not mistaken. Mga kababayan ko. Saan kumuha? Tell me. Di ba? Sabihin nyo sa amin ng totoo. We need to know the truth, mga kababayan ko. Di ba? Ngayon ang tanong ko kay Hitad, mga kababayan ko, ano ang masasabi niya dito? Mga kapatid. Di ba? Ano masasabi niya dito? Ito, lantaran yan. Diretsahan tayo kasi hawak namin yung totoo. Tuloy. Dila pa talaga, parang si Katrina, baliko. Di ba? Baliko utak, no? So, yung taga di baliko utak nun. Ikaw lang ang baliko utak. Mga Davao, particularly nasa kalamidad. Pero ang buwaka ng inang Kuting Jr. ay nagpa-party at nasa kasalan. Nasa kasalan si Marcos Jr. nagpa-party? Ayun totoo. Nasan talaga si Marcos Jr. niyan? Baka malaman nyo kung nasan si Marcos Jr. Mga kapatid, kada may kalamidad. Mga kababayan ko. Tuloy. So walang bansa na nagkukontrol at ng narrative. Walang nagbi-brainwash kay Maharlika. Ito ay nakikita at nararamdaman mismo. Wala ka nga, kaya nga nagsisinungaling ka. Sinasabihan ka ng fake news. Kasi wala ka nakikita. Bulag ka. Tignan mo kasi lahat ng nangyayari. Bago tayo pumutak ng pumutak. Putak kasi tayo ng ang hilig kasi natin. Mga kababayan ko, putak tayo ng putak pero di natin nagagawang tumingin sa mga nangyayari talaga. Saan kumuha ng pera yung Davao region na pambayad sa ayuda? Minagic nila, hindi galing sa gobyerno. Sino bang presidente ngayon? Si Marcos. Sabi natin Tina Cooking, ang baho daw ng bunganga, parang palengke ang pag-iisip, di ba? Yun daw nakikita Paano mo man ang makikita? Nasa US ka, wala ka naman sa Pilipinas. Pare-parehas kayo ni bahong lipunan ng ugali ng narrative. Walang nagbi-brainwash kay Maharlika. Ito ay nakikita at nararamdaman mismo ng taong bayan yung kahayupan ng gobyernong sinusuportahan mo, Katrina, dahil yung pukengkang mo ay anong pukengkang? Salpakan ng pera ng bayan. Sinasalpakan doon ng pera ng taong bayan? Bakit? ATM ba yun para magpasalpakan? Hindi naman makakapag-withdraw doon, uy. Sumisweldo ka galing sa pera ng bayan. Hindi ko alam kung magkano mga kickback mo. Wala pa. Ito lang kickback? Ibig sabihin nito, palpak si Kuting. Kami ba ang nagbabiyahe? Di ba? Ilang travel... Bakit? Para saan ba? Para magbiyahe ka? Presidente ka ba para bumiyahe ka? Sumama ka kay Marcos Jr.? Presidente ka ba para harapin yung mga matataas na tao sa ibang bansa? Uy, bawal ang bobo dun. Di ba? Tuloy. Ang ginawa ni Kuting, yan ba? Control ba ng China yan? O ng other country? O let's talk about China. Control ba ni China? Sinasabi ng China na, sige, mag-travel ka dyan. Hindi naman pinakikialaman yung pag-travel mo. Mag-travel ka, yung kasi madalas dito naghahapit ka ng kita sa YT at FB. Para para may pan-travel kayo ni
Pangalanan ko na ba ni Empanada. Oh, alam nyo hindi ko alam yung pang-cruise nyo Para may masabi yung taong bayan o si Marnica, that's BS mga kababayan. Talagang BS ka, ngayon mo na nalaman? Kasi matagal na namin nalaman na BS ka. This is, sabi ko nga, ito ay trophy na natin. Panalo na tayo, lahat sila umiikot ang Pailabong. Panalo? Paano ka magiging panalo? Hindi ka pa nga makauwi ng Pilipinas, paano ka nanalo? Huwag ka magpakabayani na nasa ibang bansa ka, magpapakabayani ka na para nililigtas mo ang Pilipinas. To be honest, nakakatawa ka. Dito sa Pilipinas, tinatawanan ka ng taong bayan. Honestly, no, hindi umiikot ang mga kipay ng mga tao na yon. Natatawa nga sila sa iyo mga kababayan. Tawa sila ng tawa sa iyo para kang tanga na parang kipay labum. Diba? Okay, ano sabi mo pa? Sabi nga Itad, we are in deep trouble. Now, yes, it's true, Katrina, that the Philippines is in deep trouble. In deep trouble. Ang Pilipinas, nas mataas na tayo sa China, sa fastest economic country. Nilagpasan na natin ang China ngayon. Ngayong quarter na to, fourth quarter. Tapos, nasabi mo na sa deep trouble lang Pilipinas kasi ang isip mo, problema. Yung sinasalpak sa'yo nila paandar, problema. Kasi hindi na sila nakaupo Lahat naman na, alam mo sa totoo lang sa politika, pag hindi na nakaupo ang isang presidente o isang politiko, mga kababayan ko, at yung papalitan nila, lagi meron at meron masasabi yan. Diba? Kasi baka kababayan ko, imbis na manahimik, hindi, putak pa rin ng putak, mga kababayan Totoo naman O, tuloy. Is in deep trouble. You know why? Magkaroon ka ba naman ng presidenteng bangag? Nagkaroon ka nga ng presidenteng ang bangag din Si Marcos Jr., wala kang patunay na bangag. Yung presidente mo, bangag. Nagkaroon tayo ng presidenteng adik. Pero siya pala nagtitake ng pen tata nil. Tuloy. Presidenteng Addictus Benedictus. Ay, presidente mo atay binabanata mo Tuloy. Pulboronic. Magkaroon ba naman ng Pilipinas? Pulboronic pentanelic. Please share this video, no? And hashtag pentanelic, mga kababayan. Kung si Marcos Jr. inaasar mo ng pulboron, isa lang ang tatawagin ko sa boss mo. Yung dating presidente ay pentanelic. Pentanelic, uy. Si Marcos, inaasar mo ng pulboron. Walang katotohanan. Yung yung boss mo, yung pinalitan ni Marcos Jr., mga kababayan ko, matindi. Mga kababayan ko, hindi yung pulboronic, pentanelic. Please hashtag pentanelic, mga kababayan. Kasi totoo talaga yon. Until now, kay Marcos, hindi nyo ma-proven yung pulboron. Yung proven namin, yung doon sa dati yung boss. No, sa dati yung boss, pentanelic, mga kababayan. Pentanelic. Pulboronic ka pang nalalaman, sige, batuhan ko yung boss mo ng pentanelic. Minsan lang bumanat si Marcos Jr. pero alaman, Mr. President, pentanelic pala yun Tuloy. Nang asawang buwaka ng inang nakikipagsabuatan sa smuggler. Wala ka nga naipakita Until now. Tuloy. Nakikipagsabuatan sa Smartmatic, nakikipagsabuatan sa Bureau of Customs, nakikipagsabuatan sa PCSO. Hindi ibig sabihin pala ng until now. Alam mo, the most corrupt agency sa Pilipinas naniniwala ako, Bureau of Customs. Pero ngayon ang dami na nahuhuling smuggling. Ibig sabihin ito nagtatrabaho. Nung dati, walang nahuhuling smuggling, mga kababayan ko. Diba? Napansin ninyo? Walang nahuhuling smuggling sa bansa natin. Ibig sabihin, corrupt pala yung dating administrasyon. Bakit maraming nahuhuling smuggler ngayon? Pati yung mga nag-hoarding.
Bakit dumadami yung ating importation noon? Mas natatalo ang farmers natin. Ibig sabihin nun, mga kababayan ko, may kurap pala talaga sa administrasyon niya. 'Di ba? Basag kayo ngayon. Hindi yung sasabihin mo. Si Marcos Jr. Polboronic, yung amo mo pala, biyasa pala sa pentanelic. Excuse. Tapos ngayon, mga kababayan ko, 'di ba? Tapos ngayon, sasabihin nyo sa amin, ganyan na nangyayari na kurap, mga sa kasabwat ng ganito. Sino kaya mga kasabwat talaga ng smuggler noon? Kasi noon, walang nahuhuli, mga kababayan ko. Dare me. May mga kaibigan ako dyan sa Bureau of Customs, sa X3. Talamak ang bayaran sa X3. Tandaan nyo sinasabi ko may kaibigan ako dyan sa Bureau of Customs, sa X3 pa lang, hanggang sa gwardiya. Noon, talamak ang bayaran. Ngayon, mga kababayan ko, bawal na po. Wala nang malinis kasi lahat sila ni-reshuffle. Kaya mong sasabihin, pinakakurap, pinakaganito. My God! Oh, natawa tuloy si Ma'am Mighty Baisa, di ba? Pentanelic. Di ba? Pentanelic talaga yung amo nito yun, no? Magaling sa pentanelic. Di ba? Oh, please use hashtag pentanelic. Diba? Pentanelic president. Diba? Gumagamit ng pentanelic. Mga kapatid. Ipagsabwatan sa taga Okada, mga palangga. O bakit hindi mo tanong doon sa boss mong pentanelic? Oh, Polboronic si Marcos Jr., diba? So sa pentanelic, tanong mo. Okay? Sa gaming, kay Altenco. Okay? Nakipagsabwatan lahat. Talagang in deep trouble ang Pilipinas, Katrin. At alam mo yan, hindi ito narrative ng China. Magpakita ka na si Marlica, si Sa, si Andanar ay may natanggap na pera mula sa China. At wag mo akong inuugnay-ugnay dyan sa China mo. Bakit napipikong ka ngayon? Bakit? Kung hindi ka talaga tumatanggap, patunayan mo. 'Di ba? Oh, I dare you. Ako, malakas ang ebidensya ko. Yung boss mo, pentanelic. Mga kababayan ko pentanelic. Tapos ikaw, malapit ka na rin maging pentanelic. Kasi hawa-hawa na to eh. Oh. Yung presidente, yung presidente nyo dati, pentanelic. Ikaw, pitetik. Pitetik ka, pitetik. Samahan mo pa ng dramatic, mga kababayan ko. All in one, magpinikula na kayo. Oh, maganda naman Oh, gawa kayo ng pelikula, 'di ba? The Centenelic, mga kababayan ko. Ako na magdidirect. Gawa kayo ng pelikula, The Centenelic, 'di ba? Presidenting Petetic, presidenting Pentanelic, tapos vlogger na Petetic, tapos samahan nyo pa ng vlogger na chismoso, mga Petetic, mga kababayan ko, kompleto na kayo. Pentanelic, Petetic, dramatic, mga kababayan ko, kompleto na kayo. Lahat kayo may mga saltik. All in one eh. 'Di ba? President Pentanelic, vlogger na Petetic, 'di ba? Isa pang vlogger na aputing as na dramatic, mga kababayan ko. 3 in 1, lahat-lahat kayo, meron kayong mga saltik, mga kapatid. Mga usong-uso yan, mga kababayan ko, di ba? Oh, yan ang gawin nyo dapat na isa pelikula ninyo sa bayan natin. Pagpatuloy nyo yan, ang pagiging pentanelic, petetic, at dramatic, mga kababayan ko. Para lahat, everyone is happy. Lahat, puro mga may saltik. Tuloy. Kahit na ang boses natin ay wala tayong pera, wala tayong power, paulit-ulit ko sinabi sa vlog na ito. Itong bunganga ko, bunganga ni